Lagi mo dito si Chol. Ako nga pala si Kuya Dudes, tawag na lang sa akin ni Ganggang. Umpisa na naman natin ang trabaho ngayong araw at wala nga pala akong biyahe. Muntik ko na nga pala kung makalimutan, meron pala akong gagawin ngayong araw at may sisimento nga pala ako sa labas. Medyo matagal ko na kasing napapansin na may mga nahihirapan din na mga nagmumotor na dumadaan dyan sa may labas. Dito nga pala naisipan ko na nga pala kung paano sipatin at gagawin ko yung trabaho na to para mas maganda kasi wala naman ibang gagawa kundi tayo-tayo lang din ng mga dumadaan. Dito nga pala titignan ko na yung diskartehan kung paano dapat gawin. Dito ngayon naisipan ko na sukatin at nakalimutan ko wala nga pala akong panukat kung paano gagawin, pero dahil sa matalino ako didiskartehan ko na lang para mapabilis at mapagaan ang trabaho. Dito nga pala nasipatan ako ng mga tambay kung anong gagawin, pero sabi ko huwag na kayo mamakialam at ako lang bahala dito. Didiskartehan ko na nga pala, talagyan ko na nga pala sila ng maraming bato na sa ganun na hindi nga pala matako sa simento at buhangin para magkasala kung ano na meron materialis ako. Kaya agad na diniskartehan ko na lang at ganoon naman talaga yung mga gawain ng mga diskartihan para mabilis mapatapos at mapaganda ang trabaho. Ito nga kinuha ko na isang saong bato para na sa ganun talaga maibuhos ko na rito para hindi masyadong matako sa buhangin at simento. Lahat naman kasi ng mga manggagawa ay dumidiskarte rin kung paano mapapaganda at mapapabilis ang trabaho, kaya ako ganito lang din ang ginawa ko. Bali kanya-kanya na nga rin din palang madiskartehan at wala nga palang pakialamanan. Nung nakaraan nga pala meron ako rito nakitang bata na naglalaro at nadulas kasi nga basa yun dito sa may parte dito sa may kanal, kaya gagawin ko lalaparan ko nga pala itong kalsada para na sa ganun wala ng mga batang madudulas pa rito kahit sino mga dumadaan. Kung hindi ka nga pala magmamaganda loob na simentohin dito talaga wala rin talaga magagawa rito yung mga tao kung hindi hayaan na lang ng ganyan. Ang tagal ko na nga palang gustong ayusin itong daanan na to, kaso nga lang hindi ko talaga siya matutukan dahil meron nga pala akong biyahe. Medyo kumita nga pala ako ng konti at agad bumili ako ng 2 supot na simento talagang para dito talaga to sa daanan na to, kasi ako rin din naman nang mahirapan kung hindi ko naman naayusin to dahil nakikinabang din naman ako at meron din naman kasi ako motor. Sinimento ko nga pala to hindi dahil sa may mga nag-uutos sa akin kundi ako kusang mismo nagawa nito. Itong daanan na to talagang nilalaparan ko kasi para sa lahat din naman to. Kung nakinabang man ako, makikinabang din yung iba, okay lang yun, at least hindi naman ako masyadong nag-ano dahil bali diskarte ko nga pala naisipan ko lang na lagyan ng bato para nasa ganun yung mga materyales na gamit ko yung magkasya, kasi isang supot nga lang pala ng simento yung ginamit ko, 6 na sakon na buhangin. Medyo binabagalan ko nga pala mga diskartehan dahil nga dami nanonood sa akin at nahihiyaring nga lang pala ako na minanonood sa akin, hindi lang din talaga ako sanay. Marami kasi mga nagko-komento na bakit ko daw sisimentuhin yan, hindi ko na lang daw hayaan. Siyempre dahil ako yung dumadaan, ako rin may nahihirapan. Kaya gusto ko para sa lahat din talaga itong ginagawa ko. Di ba rin nang gumastos ako, at least mapaganda naman yung lugar o daanan ng mga tao. Nag-video nga pala ako, hindi para ipayabang na ako na mismo nagsimento dito ng daanan. Ginawa ko to para maisip din at makita rin ng barangay kapitan na pangit na nga pala ng daanan dito sa looban at bengkong-bengkong na dapat talaga simentuhin na rin para maayos na rin yung daanan. Sigurado kung mula doon sa labasan hanggang dito sa looban kung makasasisimento yung daanan maraming mga kabarangay natin na matutuwa dahil mapapayos na yung kalsada at hindi na mahirapan yung mga dumadaang nakamotor na angkas ang mga anak nila papasok sa eskwela. Ito nga palang galawin ko sa pagtatrabaho ko na to nakuha ko nga pala to nung ako'y kabataan ko pa. Marami nga palang forma na gustong kumuha sa akin dahil masipag nga pala ako sa trabaho at wala akong pinipili kahit napakainit o talagang maulan talagang tumatrabaho ako. Kasi yan ang talagang gusto ko talaga, magtrabaho para magkaroon ng maraming pera. Kaya nung kabataan ko halos hindi talaga ako mapirmis talaga kung sino may mapapagbabahay. Talaga may extra ako. Minsan nga pahakot pa ng buhangin o graba. Pinaka gusto ko talaga hakutin dati hollow blocks dahil lang isang piraso nito piso at humahakot ako ng 5. Talaga isang kada balik ko 5 nakakarami ako. Halos kumikita rin ako ng may higit 300 o higit pa. Pagtapos ko nga palang ikamada yung mga bato rito sa may daanan agad na naghalo na ako ng buhangin at simento na sa ganun mapabilis. Baka kasi mamaya na naman dumating na naman yung ulan at mahirapan na naman tayo. Dito nga pala binako ko na nga pala yung buhangin na sa ganun masalina ko na siya ng tubig. Bali ang ginawa ko nga pala dito isang sako ng simento at 4 na sako na buhangin. Dito ay tinapakan ko na nga pala yung halo ko na sa ganun kung sakaling umulan man talagang hindi mo na siya mawawash out at talagang sinalina ko na siya ng 2 balde ng tubig para matansya ko kung lugaw ba o hindi. Kung sakaling man nakulangin sa tubig agad ko na lang nang nakaprepare na kagad yung tabo ko na may tubig kung sakaling kulang siya sa tubig para mas mapadali ang paghalo. Matagal-tagal ko na rin palang hindi nagagawa yung pagkaganitong paghahalo ng simento. Talagang medyo alangan na ito kinabukasan sigurado. Tiyak ko sasakit talaga ang katawan ko nito pati ang balakang ko. Binakbakan ko na nga pala ang paghalo na sa ganun mapabilis yung trabaho. Pinaspasan ko na nga pala na sa ganun ako rin nga palang magpo-flooring nito. Balde. Nga pala, paano na, malapit na naman yun. Saan ba? Yan, doon. Doon unahin natin sa baba. Malayo lang natin. Malayo. Mas gusto niya nga palang palain nila kasi ibalde kasi mas mapapabilis daw kung gagamit na lang ng pala at hindi na pabalde. Maganda na rin daw yun kasi para matansya raw kung gaano kakapal o kanipis ang paglagay ng simento na dito sa
ginagawa namin. Bali ako na nga rin pala nagmason-masunan dito dahil may kaalaman naman ako kahit papaano dahil nung kabataan ko pa nagtatrabaho rin naman ako sa mga construction site. Kaya alam ko na kung gano'n yung mga kagalawan ng pampitiks o pamabilisan. Ginamitan ko na nga pala ng super technique na sa gano'n ay mapabilis yung trabaho ko dahil baka inisip ko baka mamaya pumakit na naman yung panahon at abutin ng ulan. Mabuti na lang nung kabataan ko yung mga natutunan ko agad na in-apply ko pa rin hanggang ngayon dahil hindi pa rin talaga mawawala basta natutunan ka at mahalin mo yung trabaho mo talaga mayroon kang matututunan. Sa totoo lang talaga nahihiya talaga ako magtrabaho sa labas kasi yung dami nanonood sa akin tinitignan ba kung tama ba yung ginagawa ko kasi di natin masasabi maraming nagsasabi dyan na mali ang ginagawa mo, mali ang ganyan. Siyempre ako naman wala naman bayad, ako naman nang bumili ng mga materyales kaya wala naman dapat ikabahala kung magkamali man o hindi. Masarap nga pala sa pakiramdam kapag nakagawa ka ng maganda sa barangay mo. Pero pa nga palang natira ako na isang sako ng simento pero wala na akong buhangin pero siyempre dahil bubiyahe naman ako ng materyales pagka meron mga tira-tira sa truck ko pagkagarahe ko siya na rin ang kukunin ko na sa ganun di na rin ako bibili. Ha? Uy! Gar, buhos yan, gar, buhos. Oo. Diretso buhos, kaya doon TV. Di ba ba tita Arlan? Animal. Ay, kahit para sa mo, umabot sa tulog. Dito nga pala minamadali ko na magawa kasi ang dami na nga pala dumadaan dahil anong oras na rin naabot na rin ang alas 10 ng umaga. Kung saan nga pala abutin ng simento hanggang doon na lang yung simentohan ko kasi medyo pinapaubos na nga lang pala namin yung simento kasi kukunti na lang din yung pala yung natitira. Kaya sana sa mga panood nito meron tayong natutunan kahit maliit na bagay lang. Sa mga oras na nga pala na yun, nararamdaman ko na yung gutom ko kasi mag-aalas 10 na pala at oras na para pagmerienda. Habang nagmamason-masonan nga pala ako, wala nag-aantay ako kung sino magbibigay ng pamerienda sa akin para naman makatulong sa paras dito rin sa barangay. Wala pa nga kasi pala akong budget pampabili ng pamerienda dahil hindi pa pala ako nakakabiyahe. Bukas pa pala ako magkakaroon ng biyahe kaya wala pa kami rin sahod. Ang natitira ko na kasing pera rito pabili ko na nga lang pala ng 2 kilong bigas at ulam para sa mag-ina ko. Kaya tis-tis na lang ng gutom at lagok na lang ng 2 basong tubig para mabusog. Tinanong ko nga pala yung assistant ko kung magme-merienda ba siya kasi meron pa ako 5 piso rito pambili tinapay. Ang sabi naman niya hindi naman siya nagugutom dahil nakatira nga pala siya ng alaksan. Kaya nga pala siya uminom ng alaksan dahil kagagaling lang nga pala niya sa trangkaso. Kung sakali nga pala na meron na magde-deliver ng soft drinks hindi na mahihirapan kasi medyo malapad na yung daanan at hindi na sa malalaglag sa kanal. Kadalasan kasi na nakikita ko rito pagka may magde-deliver ng mga soft drinks na naka-sidecar nalalaglag yung gulong at nahihirapan sila magtulak kasi kargado nga pala ng mga soft drinks at Red Horse. Habang nagmamasod nga pala ako dito, bigla na lang may tumawag sa akin at may tumatawag daw sa akin telepono. Sabi ko, si engineer pala yung tumatawag, bakit daw hindi ko sinasagot? Dito nga pala, hinahanap ni engineer yung mga bakal. Sabi ko kay engineer, wala akong naikarga mga bakal. Ang naikarga ko, mga bakal talaga na galing sa basura. Kaya kinarga ko na rin sa truck ko yun kasi nakahalo sa basura. Hindi ko naman alam na gagamitin pa yun. Wala na, naibenta ko na. Kaya sabi ko kay engineer, ibawas mo na lang sa sweldo ko, engineer, para na sa ganun, i-quits tayo. Sa hindi nga pala inaasahan, nakita nga pala yung may-ari ng bahay at dito magkakabit nga pala siya ng kuryente. Ilang araw na nga rin pala silang naghahanapan at buti nakita na rin silang dalawa. Palagay ako na po sa video. Ha? Nakabidyo na yun. Ay, hindi pala. Nakabidyo pala. Hello! Dito ngayon medyo napaparamdam na nga pala yung panahon dahil parang nakalimlim na kaya binabakbakan na namin na matapos na. Ay, so natapos na rin guys, sa wakas. Kung may question na yan. May tali sana, no? Ibuto ka namin ito. Yun, tapos na agad guys yung ano natin, at ililinisin na natin yung pinag-ano natin dito, pinagamitan. Yan. Tapos pagka may buhangin ulit, ito naman lalagyan natin sa susunod. Ito nga pala yung may-ari ng bahay. Siya nga pala yung pinaka-home owners dito. Ayan. Si Topak. Bahay niya pala yan guys, malaking bahay niya. Solo niya lang yan, napakalaking bahay niya. Ay, kawawa. Sinemento, inulan. Ayun guys, sayang nga pala yung sinimento ko ngayon dahil sinamahan pa ng masamang panahon, hindi ko akalain na ano. Ganun talaga pero sana matuyo. Tinapakan ko naman to ng bali may budget naman to ng medyo maganda-gandang budget ang bigay nito kaya napayos ko ito ko. Wala naman isipang magpapayos ito kundi yung katapat mo lang din kaya kagaya ko, katapat ko siya kaya pinagawa ko. Sana nakatulong sa mga ibang mga motorista dumadaan na ma-appreciate nila yung ginawa ko kahit maulan. Tinakpan ko na lang para hindi matapakan. So yun lang, peace out guys!